ni April. Aminin ko na noon ay halatang hindi pa ako handang maging isang ganap na ama. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Pero ano pa nga ba magagawa ko kundi ang harapin na ang maagang responsibilidad bilang isang ama at isang asawa. Parehas naman kaming may trabaho ni April dahil kailangan namin ng perang panggastos. Kasabay noon, nakita kong parehas pa kaming nag-a-adjust sa buhay na meron kami. Kaya ang nangyayari ay para kaming mga bata kung mag-ahaway. Dahil ultimo maliliit na bagay ay pinagtatalunan namin. Bakit wala lang naman yung ref natin? Malamang ubos na. Ano pa bang dahilan? Bakit ubos na? Di ba kaka-grocery lang natin ng isang araw? Sino kaya sa atin ang nagpakain ng 10 tao dito sa bahay? Di malamang sa malamang, mauubusan talaga tayo ng pagkain yan. Tapos ngayon, magtataka ka kung bakit wala na naman yung ref. Sana sinabi mo sa akin na wala na para nakapag-grocery na tayo agad. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi mo ba naaalala? Ha? May sinabi ka ba? Oo, ang sabi mo pa nga sa weekend na lang, hindi mo naman ginawa. Dapat pala pinaalala mo sa akin eh. Sige, mag-grocery tayo bukas. May pera pa naman ako dito eh. Hindi, kayo na lang pala. May gagawin ako bukas eh. Ano? Nangako kasi ako kay Michael na maglalaro kami ng basketball bukas. Mas uunahin mo pa yung pagbabasketball bago kami. Yun din sinasabi mo ngayon? April, grocery lang naman yun. Kaya mo naman na yun eh. Tsaka may pera naman eh. Yung pagbibit-bit yung inaalala ko. Tsaka bakit ba ang dalas mong mag-basketball? Halos hindi ka na mapirmi dito sa bahay. Nagpapapawis ako, okay? Anong gusto mong gawin ko? Tumambay lang dito sa bahay kapag wala akong pasok. Yun na nga lang yung libangan ko, papakialaman mo. Ang problema kasi, Darwin, hindi na kita maasahan dito sa bahay. Ako na lang lahat ng gumagawa dito. Yung totoo, inasahan mo lang ba talaga ako para magkaroon ka ng katulong sa bahay at taga-alaga ng mga anak mo? Teka nga. Anong pinagsasabi mo dyan, ha? Nagtatrabaho ako. O baka na nakakalimutan mo? O bakit? Nagtatrabaho rin naman ako pero nagagawa ko pa rin lahat ng gawain dito sa bahay. Palibhasa kasi gusto mong kasama parati mga barkada mo. O ano namang masama doon? Alam mo, nagpapakaisip bata ka na naman. Wala kang ibang magawa kaya kahit yung simpleng bagay lang naman, pinapalaki mo. Alam mo, bahala ka nga dyan. Saan ka pupunta? Iiwanan mo na naman ba ako sa kalagitnaan ng pagtatalo natin? Dahil alam ko rin namang walang patutunguhan tong pag-uusap natin. Makipag-usap ka sa pader. Ba't nag-aaway na naman kayong dalawa? Anong problema? Ito po kasing si Darwin walang pakialam sa amin. Teka, ano nga walang pakialam? Ako pa ngayon ang masama. Dahil lang sa hindi ko pagsama sa pag-grocery, wala na akong pakialam? Ikaw naman, anak. Parang hindi mo kilala ang asawa mo. Alam mo namang matampuhin yan eh. Tsaka bakit mo nga ba sila hindi masamahan? Nagaya kasi si Michael na mag-basketball. Babawi lang naman ako eh. Tapos syempre, pagtapos nun, magiinuman kami. Kaya naman pala nagagalit sa'yo ang asawa mo eh. Panay ang sama mo sa mga kaibigan mo. Halos linggo-linggo na lang kayo nagbabasketball at nagiinuman. Sino naman ang hindi magagalit doon, Aber? Ma, ano mali sa ginagawa ko? Day off ko naman po yun eh. Yun na nga lang yung oras ko para magliwalo tapos kay questionin pa. Wala namang mali, pero Darwin, alalahanin mo na ang pagiging magulang hindi natatapos yan sa pagtatrabaho. Sa pagbibigay ng pera. Dapat binibigyan mo rin sila ng oras dahil yun ang mas importante sa lahat. 2 buong araw mo na nga lang makakasama ang pamilya mo hindi mo pa ibibigay. Gusto ko rin na magkaroon ako ng oras sa mga ginagawa ko talaga. Ano yung sinasabi ko sa'yo nun na kapag ikaw nagkaroon na ng sariling pamilya, mag-iiba na ng sobra ang buhay mo. Hindi yan parang trabaho na may time in at time out. May day off na pwede mong gamitin para makapagpahinga. Bawat segundo ng buhay mo magulang ka. At sana naisip mo yan bago ka pumasok sa ganitong sitwasyon. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mag-iingat ka. Nasulitin mo ang kabataan mo. Pero anong ginawa mo? Nagpabaya ka, hindi ba? Maninermo na naman. Hindi kita sinesermonan. Pinapatatak ko lang sa isip mo na iba na ang buhay mo ngayon. At kung gusto mong umayos ang pamilya mo, tumigil ka sa pagiging buhay binata. Pop! Dahil nandito na ang responsibilidad. Wala akong ibang magagawa kundi ang harapin at pagbutihin ang pagiging isang magulang. Nakita ko rin naman sa asawa kong si April na pinipilit niyang mag-adjust. Kaya sabi ko, oras na para magtinuna ako. Para mas maging responsable na ako para sa pamilya ko. Dahil kung hindi ko gagawin yun, ay baka pare-parehas kaming mamatay sa gutom. Pero mahirap pala talaga ang buhay may asawa, Popoy. Madalas pa rin kaming nagtatalo ni April sa mga maraming bagay. May mga pagkakataon na nauuwi kami sa hiwalayan pero sa bandang huli ay nagkakaayos din naman. Isama pa na halos hindi na rin kami nakikita pa sa bahay. Parehas kasi kaming nagtatrabaho sa call center.
Kaya lang, panggabi siya, samantalang ako naman ay pang-umaga. Popoy, kahit na parehas na kaming may trabaho ni April, pakiramdam ko ay ako lang ang nagbago para sa aming dalawa. Parang ako lang yung nagtino, yung nagseryoso. Maliban sa anak ko, parang nagkaroon pa ako ng isang alagain na hindi marunong magkontrol sa sarili. Napadalas kasi ang paggastos ni April. Yung sweldo niya ay halos napupunta lamang sa mga luho niya. Kaya ang nangyayari ay ako ang sumasagot sa halos lahat ng mga gastusin para sa pamilya namin. Uy! Darwin! Uwi ka na? Ha? Oo. Dapat nga kanina pa eh. Kaso na po overtime ako sa dami ng trabaho. Oo, edi, tara! Tamang-tama, kakain kami sa labas ni Ian. May konting inuman din naman. Tara, sama ka sa amin! Sama din naman bukas eh. Ay, pass muna ako, Michael. Sus, kailangan ko na kasing umuwi. Tsaka nagtitipid din kasi ako. Malapit na ang enrollment ng anak ko. Magbabayad ako ng tuition fee. Ano ka ba? Hindi ka naman gagastos ng 5,000. Ang bago naman to eh. Tara na! Minsan ka na lang naman sumama sa amin. Pare, pasensya ka na talaga. Hindi talaga ako pwede. Ibawi na lang ako susunod. Puro ganyan lang din naman yung sinasabi mo eh. Paano kapag sinabi kong libre na lang kita? Ano, kasama ka ba? Naku. Ikaw? Oo nga. Manlilibre. Oo, wag na. Eh baka mapaaga ang paggunaw ng mundo nun eh. Hindi pare, hindi talaga ako pwede. Sa susunod na lang. Sige, ikaw bahala. Pero sigurado ka na ba dyan? Oo. Hindi magbabago isip ko. Kailangan ko magtipid at umuwi ng maaga. Alam mo, ibang-iba ka na talaga. Pamilyado na talaga yung dating mo. Eh wala eh. Kailangan ako ng pamilya ko. Eh, bakit? Di ba may trabaho naman si April? Oo. Pero syempre, hindi dapat kami makontento na parehas kami may trabaho. Kailangan pa rin mag-ipon. Alam mo naman ang panahon ngayon, ang bibilis magsitaasan ng bilihin. May pinapaaral pa kami. O siya. Di na kita uulitin. Pero susunod sumama ka na. Sige. Susunod, sasama na talaga ako. O siya, mauna na ako. Sige, ingat ka. Kayo rin. No, tinanghali ka na ng gising ah. Buti na lang nakinamama yung bata. Kaya ayos lang na gumising ka ng ganitong oras. Alas 2 na kasi ako na madaling araw nakatulog. Nagkakusip kami ni Trisha. Ha? Bakit? Anong meron? May problema sa boyfriend niya. Naghahanap na makakausap. Huwag mo palang kalimutan na susundin natin si Honey kina Mama. Doon na rin daw tayo maghapunan. Kaya maligo at mag-ayos ka na. Alis na tayo maya-maya. Sige. Ako na ang magbubukas. Oh, Shona. Anong meron tapadaan ka rito? Nandyan ba yung asawa mo? Oo, pero naliligo lang. Bakit? May kailangan ka sa kanya? Oo. Pakisabi sa kanya na baka naman may balak siyang bayaran yung 10,000 inutang niya sa akin. Utang? May utang sa'yo si April? Oo. At 10,000 yun. Bibigyan ko siya ng 3 araw at kung hindi pa rin siya magbabayad, magkita na lang kami sa barangay. Sige, sasabihin ko. O siya, aalis na ako. Sino yung kumatok? Umutang ka ng 10,000 kay Chona? Oo. Wala na kasi akong pera eh. Kailangan ko magbayad ng utang. Ano? Umutang ka para makapagbayad ka ng utang? Ano ba naman, April? Baon na nga tayo sa utang, umutang ka pa. Ano, hindi mo ba naisip na kailangan natin ng pera dito sa loob ng bahay? Na hindi ka na halos nakakapagbigay dito sa bahay, puro utang pa yung ginagawa mo. Mas anong magagawa ko kung sa akin pa lang kulang na yung sweldo ko? O kasalanan ko ba kung bakit ganyang trabaho ang pinasukan mo? Alam mo na maliit ang sweldo mo, hindi mo pa magawang magtipid. Malamang sa malamang ako na naman ang magbabayad nun eh. Hindi na. Ako na magbabayad doon. O sige, saan ka kukuha ng pera? Ano, utang ka na naman? Tigilan mo na ang ginagawa mo, April. Dahil hindi ka nakakatulong. Imbis na guminawa yung buhay natin, mas lalo mo ka pinapabigat. Gagawin ko kay April. Umaasta siya na parang wala siyang pamilya, pero dahil sa mahal ko ay nintindi ko pa rin siya. Pinilit kong ayusin ang lahat dahil ito ang paraan ko para makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya noon. Kahit na abala ako sa pagtatrabaho ay gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbigay ng oras sa kanila. Todo ang pag-iipon ko dahil ang pangarap ko ay ang mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko na lahat ng pangangailangan nila ay madali kong maibibigay. Kaya lang Popoy, lahat naman tayo ay nakakaramdam din ng pagod. Dumarating tayo sa puntong mapapatanong ka na worth it pa ba
ang lahat ng ito. Sa sitwasyon ko kasi ay parang ako na lamang ang may pakialam sa aming dalawa, na parang wala akong asawa na dapat ay katuwang ko sa lahat ng bagay tungkol sa aming pamilya. Ay, buti naman at nakauwi ka na. Kanina pa ako tawag sa'yo pero naka-off yung phone mo. Saan ka ba galing ha? At ba't ngayon ka lang nakauwi? Alam mo ba kung anong oras na? Pwede ba? Isa-isa lang yung tanong? Kita mo kararating lang ng tao, papaulanan mo agad ng mga tanong. Oo na. Sagutin mo yung tanong ko, saan ka galing? Nakipag-party kasama si Trisha. Nakipag-party ka? Oh, ano naman masama doon? Tsaka bago ka manghusga, wala pa akong ginagawang mali. Hindi po ako uminom ng marami. Eh bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin na paparty ka pala ngayong gabi? Bakit? Kung magpapaalam ba ako sa'yo, papayag ka ba? Oo namang hindi. Bakit naman kita papayagan na umuwi ng ganitong oras? Na dapat binibigay mo sa amin ng anak mo. O, tignan mo na. Ngayon, gets mo na kung bakit hindi ako nagpapaalam sa'yo dahil alam ko namang hindi ka papayag. At isa pa, Darwin, pwede ba? Hayaan mo naman akong makahinga? Kahit ngayon lang, please naman. Bakit? Ano bang tingin mo, sinasakal kita? Alam mo, nagpapakaisip bata ka lang ngayon. Hindi ako nagpapakaisip bata. Totoo yung sinasabi ko. Lahat na lang kasi ng kilos ko, tinitignan mo. Lahat ng ginagawa ko, mali para sa paningin mo. At mas lalong lahat na lang, hindi pwede. Sa pagkakaalam ko, walang mali sa ginagawa ko. Ikaw ang may mali. Alam mo kung bakit? Dahil kung umasta ka parang wala kang pamilya. Di ba ikaw na rin nagsabi na dapat parehas tayong maging responsable na? O ano yung ginagawa mo? Nagpapakse sa boring na buhay na meron tayo. Yun yung ginagawa ko. Anong boring? Ano bang gusto mo ha? Ano, gabi-gabi tayo magpa-party? Mag-inom? Gastusin lahat ng pera natin? Tapos ano, pag-uwi natin, tumitirik na sa gutom mga anak natin. Ano, yun ba yung gusto mo, ha? Hindi ko naman siya pinapabayaan, ah. Ang ibig kong sabihin dito, umayos ka na. Ikaw pa man din ang nanay dito, pero ikaw pa itong mas pabaya kaysa sa akin. April, tama ng buhay dalaga. Dahil may pamilya ka na ngayon. Ano naman ang intindihin mo? Ayoko na. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ayoko na. Anong ibig mong sabihin ayaw mo na? Ayoko na sa ganitong sitwasyon! Ayoko na sa buhay na meron ako! Ayoko na sa'yo! Napapagod na akong diktahan mo yung buhay ko! Kung gusto ko nang makawala! Maging masaya at alam ko hindi ko magagawa yun kung parati ka pa rin nakadikit sa akin! So anong pinapalabas mo ngayon? Maghiwalay na tayo. Oo, gusto ko na maghiwalay na tayo. April, alam mong hindi yan ang solusyon sa problema natin. Ayusin mo ang sarili mo, yun ang solusyon. Mag-asawa na tayo, may anak pa tayo. Kaya dapat alam mong hindi ka basta-basta makakalabas dito. Aayusin natin dalawa to. Hindi. Kapag sinabi kong ayoko na. Hindi mo na ako mahal. Popoy, ilang beses ko siyang pinakiusapan na huwag makipaghiwalay sa akin, pero parang buo na ang desisyon niyang iwanan ako. Nang araw ding yon ay umuwi siya sa bahay ng mama niya, dala-dala ang anak namin. Sa totoo lang, Popoy, hindi ko na alam kung ano ang pagkukulang ko bilang asawa kay April. Ginawa ko naman ang lahat para lang masabi niyang naging mabuti akong asawa sa kanya. Pero sa bandang huli, ay ako pa rin ang naging masama. Ako pa rin ang nagkulang. Ngayon ay hindi na ako sigurado pa kung dapat ko na bang sabihin na isang pagkakamali nga na pinakasalan ko pa si April. Sinuyo si April. Lumuhod, nagmakaawa. Lahat ay ginawa ko na para lang bumalik siya sa akin. Pero ayaw na talaga niya. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ni April na hindi na raw siya masaya. Na nagising na lamang daw siya isang umaga na hindi na pala niya ako mahal. Na gusto na raw niyang maging malaya mula sa akin. Sobra akong nasaktan sa mga narinig kong yun mula kay April. Parang wala na siyang pakialam sa pagkasama naming dalawa, Popoy. Parang wala na rin siyang plano na mabuo pa ulit ang pamilya namin. Oo ma, kayo na po pala yung nagluto. Sana ginising niyo ako para ako na yung gumawa niya. Ayos lang. Kaya ko naman eh. Tsaka ngayon lang kita ulit mapagluluto ng agahan. O ang mga bata. Nag-aayos na po. Sige. Maupo ka na dyan at malapit na ako dito. Sige po. Nga pala, kumusta na kayo ni April? Sinusuyo mo pa rin ba? Opo, medyo nahihirapan lang po pero maayos ko rin yung pamilya namin. Alam kong ayaw niya din lumaki si Hani na hindi buo yung pamilya namin. Kapag ba pinupuntahan mo siya sa bahay nila nakakapag-usap pa kayo ng maayos o parati kang tinatarayan? May pagtataray pa rin naman pero pinagpapasensyahan ko na lang po. Wala naman po akong reklamo dahil ako yung sumusuyo. Ay, naku, alam mo anak, kung ako sa'yo tama na. Ihinto mo na yung ginagawa mo. Pakiramdam ko kasi, hindi na talaga siya babalik. Lalo na ngayon,
Ano po? Ano pong ibig sabihin niya sa lalo na ngayon? Huwag mo nang intindihin ang sinabi ko. Ma. Wala lang yun. Ma, ano po ba yun ha? Alam nyo, sabihin nyo na. Nabanggit nyo na eh. Sige na nga, kasi yung kapatid mo, si Kenneth, nabasa yung isang post ni April sa Facebook. Anong post? Hindi ko na maalala pero hindi kasi yun ang problema. Ano po? Siguro mas maganda kung si April na lang ang tatanungin mo. Ayoko kasi sa akin manggaling eh. Ma, sabihin nyo na po sa akin kung ano yun. Patatagalin nyo lang po eh. Wala namang masama dun sa pinost niya, pero medyo nag-aalala lang ako sa nag-comment. Bakit? Ano po bang comment? Nag-I love you-an silang dalawa. Nag-I love you-han? Oo. Sila? Oo, kaya hindi pa tinatanong ko kung kumusta na ba kayo ni April dahil dun sa nabasa ko. Pero baka naman kasi nagkakabiroan lang silang dalawa mas maganda kung magkakausap kayo. Hindi ba na siya? Hindi pa naman tayo sigurado dun eh. Kausapin mo muna siya ha. Paniguradong mas magagawa niyang magpaliwanag. Okay na si Han. Pwede ka nang umuwi. Narinig mo ba ako? Sabi ko pwede ka nang umuwi. May iba ba? Ha? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Sagutin mo yung tanong ko. May iba ka ba? Bakit mo natanong? Dahil gusto ko lang malaman kung totoo ba talagang may kalandian kang iba sa Facebook. April, kailan mo pa ako niloloko? Kailan pa? Ano mo masyadong lakasan yung boses mo? Baka marinig ka nila sa taas. Ano, natatakot kang malaman nila na may kabit ka? Ano bang itinagagalit mo? Hindi ba dapat wala ka ng pakialam dahil hiwalay na tayo? Wala ka ng karapatan sa buhay ko at kung sino man yung lalaking papapasukin ko sa buhay ko. Wala ka na ba talagang pakialam sa akin ha? Sa nararamdaman ko? Wala! Dahil hindi na kita mahal, Darwin! Kailan mo ba maiintindihan yun? Kaya nga ako nakipaghiwalay sa'yo dahil hindi na kita mahal! Pagtapos ng lahat ng pinagdaanan natin, April, itatapon mo na lang ako na parang wala na. Ganun na ba kababaw yung pagmamahal mo sa akin? Huwag mong itanong yung isang bagay na alam mong masasaktan ka lang sa sagot. Ano ba nagawa ko mali para saktan mo ako ng ganito, ha? April, anong kulang sa akin? Kaya, di na lamang kay April na bitiwan ng ilang taong pinagsamahan namin. Kaya pala nasabi niya na nagising na lamang siya na hindi niya na ako mahal dahil ang totoo ay may ibang tao nang sumalo sa kanya. May ibang tao nang nagpapasaya sa kanya. Parang bigla akong pinagsukluban ng langit at lupa nang malaman kong may iba na ang asawa kong si April. At dahil sa mas nangibabaw sa akin ng galit, ay ipinabarangay ko yung lalaki ng asawa ko. Sinabi ko na magsasampa ako ng kaso dahil mali naman talaga ang ginawa nila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako na nga itong niloko, ako na ang naargabyado, ako pa rin ang nasasaktan sa bandang huli. Gumising ka na dyan. May bisita ka sa baba. Kanina ka pa hinihintay. Sino po? Basta bumaba ka na lang. Sige na, bumangon ka na dyan. Sige po. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako nandito para makipag-away o kung ano man. Anong kailangan mo? Pakikiusap sana ako na baka pwedeng huwag mo na lang ituloy yung pagsampa sa akin ng kaso. Ayoko makulong eh. Ayos para kang asong biglang nabahag ang buntot. Napaliwanag ko na nga sa'yo, diba? Hindi ko alam na hindi pa pala talaga kayo magkahiwalay. Dahil kung alam ko lang, lalayo ako naman sa April eh. Alam mo, kahit anong sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan. Lumapit-lapit ka sa asawa ko, kaya pagsisisihan mo yan. Tol, hiniwasan ko naman si April eh. Wala na kami. Simula nang malaman ko na hindi pa pala kayo hiwalay, tinigil ko na. Brad, nakikiusap ako sa'yo, ayoko makulong. Kamali na ako ng babaeng nilapitan. Wala akong alam sa lahat eh. Sige, hayaan na lang kita makapag-desisyon. Pero, Darwin, Tol, maniwala ka sa akin. Wala akong alam. Nagmahal ako ng maling tao. Yun lang ang pagkakamali ko. Sana maawa ka naman sa akin. Ayoko masira ang buhay ko dahil sa kanya. Maawa ka sa akin. Ha? Hindi mo na itutuloy yung kaso? Hindi na. Bakit? Dahil sa pagmamahal. Ang galing na. Ako na tong nasaktan at niloko. Pero ako pa rin ang nagdesisyong magpatawad. Hindi ka nga nag-sorry, diba? Ano? Nagkakausap pa ba kayo nung Dindo? Hindi na. Buti naman kung ganun. Kala ko, hindi niya tutuparin yung sinabi niya sa akin. Ano? Nakipag-usap siya sa'yo? Pinuntahan niya ako sa bahay para sabihin lang na huwag ko siyang ipakulong. Sinabi niya sa akin na nagkamali lang daw siya ng babaeng minahal. Naitat. Tatama niya raw yung mali niya.
April, hindi ka niya totoong mahal. Dahil kung mahal ka talaga niya, ipaglalaban ka na hanggang sa huli. Alam ko, hindi naman ako maasa na mamahalin niya ako tulad ng pagmamahal mo sa akin. Buti naman at na-realize mo yan. Buti na at nakita mo na walang ibang magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal ko. Matagal ko nang na-realize yan. Pero hindi ibig sabihin nun, babalik na ako sa'yo. Kaya nakapag-desisyon na ako magpakalayo-layo muna. Teka, anong ibig mong sabihin? Mangungupahan ako sa malayo. Sa'yo muna yung mga bata. Iiwan mo kami ng mga anak mo? Hindi ka man lang ba nakukonsensya, April? Mas kaya mo silang alagaan kaysa sa akin, kaya sa'yo muna sila. Pero... Please, Darwin! Huwag mong ipilit sa akin yung gusto mo dahil ito yung gusto ko. Kaya ang naging setup namin ay dinadalaw-dalaw ko lamang ang mga anak ko. Nagkukunwari akong okay lang ako pero sa loob-loob ko ay halos mamatay na ako sa sakit sa tuwing nakikita ko si April. Sa tuwing ipinapakita at ipinararamdam niya sa akin na hindi na talaga niya ako mahal. At dahil doon ay unti-unti na rin akong nawawalan ng pag-asa, Popoy, na magiging maayos pa ang lahat sa pagitan naming dalawa. Na sa bandang huli ay mabubuo rin ang pamilyang matagal kong iningatan. Ma, nandito na po kami. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Nagising kanina si Bunso, inahanap kayo. Okay na po ba siya? Oo, bumaba na ang lagnat. Natutulog lang ulit. Lola, bumili po kami ng sampagita. Ito po, oh. Apa, salamat naman, Apo. Mapapalitan na natin yung nasa altar. Ano pa ang binili mo? Parang ang daming nang nasa plastic na hawak mo, ah. Binilhan po ako ni Papa ng bagong dress, tapos ito naman po kay Bunso. Wow, patingin nga ako. Ang ganda naman ito, ah. Bagay na bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda. Thank you po, Lola. Bumili na rin po ako ng panglugaw at gamot. Para may makain mamaya si Bunso. Akin na yan, lulutuin ko na para initin na lang pagkagising niya. Sige po. Magbihis na kayo para makapagpahinga na. Sige. Sige na, honey. Magbihis ka na. Bubuksan ko lang yung pinto. Ikaw na pala yung April. Napaaga ka. Akala ko ba mamayang hapon ka pa makakapunta? Maaga na tapos yung gagawin ko eh. Kaya dumiretso na ako dito. Sige. Pasok. Mama! Anak! Namiss kita ng sobra. Parang kada punta ko dito, paganda ka ng paganda, ha? Si Mama talaga. Ma, bakit ngayon lang po kayo nagpunta? Ba't wala po kayo nung Sabado? Marami kasi akong inasikaso kaya ngayon lang nakapunta si Mama. Sayang Mama. Hindi po kayo nakasama sa amin ni Papa na magsimba. Di bala next time sasama na ako. Ano bang ginawa niyo sa simbahan? Nag-pray po. Ano naman ang pinag-pray mo? Na sana po bumalik ka na po dito sa amin. Ma, kailan po kayo babalik? Kailan po tayo ulit magkakasama ni na Papa? Para mapauna po tayo. Namimiss ko na po yung dati eh. Anak, magbihis ka muna kaya. May dala akong merienda. Kakain na tayo. Sige na, magbihis ka na. Sige po. Pakihanda na lang to para pagkababa ng mga bata. Makakain na sila. Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ng anak mo? April, hanggang kailan tayo magiging ganito? Pwede ba, Darwin? Huwag mo na ipilit yung gusto mo. Ayaw mo na ba talaga? Ibalik natin yung dati para sa mga anak natin. Para sa pamilya natin. Huwag mong gamitin yung mga bata para magkabalikan tayo. Malinaw ko nang sinabi na hindi na kita mahal. Kaya anong rason ko para makipagbalikan sa'yo? Para sa pamilya. Pwede ba itigil mo na to? Nahihirapan yung mga bata sa sitwasyon natin, April. Pero mas mahihirapan sila kapag nagkabalikan tayo. Araw-araw nila makikita na hindi maganda yung takbo ng relasyon natin. Mas lalo natin sila masasaktan doon. Kaya huwag mo nang ipilit at mas lalo huwag ka nang umasa. Parang tapos na tayong dalawa. April, magbabago ako. Kahit anong sabihin mo, papayag lang ako ng papayag. Magiging sunod-sunuran ako. Kung yun na magiging daan para bumalik sa... Masokista ka, no? Basta ko ayoko ng ganitong sitwasyon. Ayoko na magkunwari. Matagal kong ginustong maging masaya ng totoo.
kibuan. Walang pakialaman. Parang bigla na lang kasi akong napagod na ipaglaban pa ang pagmamahal ko sa isang taong matagal nang umayaw sa akin. Sobrang sakit isipin na kahit ibinigay mo naman ang lahat ng meron ka, ay may mga tao talaga na hindi ka magagawang pahalagahan ulit. Sa ngayon ay nagpo-focus na lamang ako sa mga anak ko po. Ang nangyayari sa amin ng asawa ko, isa na yon sa isang malaking aral sa akin na dapat lahat ng ginagawa mo ay pag-iisipan mo munang mabuti. Dahil sa wala sa oras ang pagkakaroon namin ni April ng pamilya, ay ganito nga ang kinahinatnan ng aming pagsasama. Nagkahiwalay din sa bandang huli, pero ginagawa ko pa rin ang lahat para maging mabuti at responsableng ama naman sa mga anak ko. Kung natatapusin ang sulat mong ito, at sana ay maraming nakuhang aral.